June 25, 2014, bandang alas 5 ng umaga sa Bergen, isang tahimik na bayan sa Norway. Isang matandang lalaking Norwegian ang natagpuan ng mga pulis na wala ng buhay sa loob ng kanyang tahanan. Kinilala ang lalaki na si Helge Ove Irgens, 61 taong gulang. Dinala ang kanyang bangkay upang alamin kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Subalit habang lumalalim ang investigasyon ng mga pulis, ang itinuturong salarin ng mga ebidensya ay walang iba kundi ang asawa nito na isang 31 anyos na Filipina. Paano nga ba humantong ang kanilang pagsasama sa isang trahedya na nauwi sa pagkamatay ni Helge Ove Irgens? Ano nga ba ang motibo ng kanyang asawang Pinay kung bakit niya ito nagawa? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Sa isang maliit na bayan sa Telev, Norway, tahimik na namumuhay ang pamilya Irgens, si Helge at ang asawa nitong si Linda at ang dalawa nilang anak na babae na sina Emily at Regina. Sa napakagandang lugar ng Telev, makikita ang nagagandahang tanawin. Ang makapigil hiningang lugar na ito ay paboritong dayuhin ng mga turistang sakay ng mga cruise ship. Dito kasi makikita ang mga natural na ganda ng kalikasan, nagagandahang mga museo, simbahan, at dito naninirahan ang ilang mga importanteng personalidad ng kanilang bansa. Sa ganitong lugar lumaki ang magkapatid na Emily at Regina na sa kabila ng agwat ng kanilang edad ay mapagkakamalan silang kambal dahil magkamukha ang dalawa bukod pa sa sobrang magkalapit nila sa isa't isa. Malapit sa kanyang ama si Regina at itinuring nitong huwaran ang kanyang ama at masasabing siya'y isang tunay na daddy's girl. Subalit sa kabila ng lahat, naghiwalay ang kanilang mga magulang na sina Helge at Linda sa hindi malamang dahilan. Nasanay na lang ang magkapatid sa bago nilang setup na tuwing weekdays ay naroon sila sa kanilang ina habang weekend naman sa kanilang ama. Ganun pa man ay hindi ito naging hadlang sa kasiyahan ng magkapatid. Naging mabuting ama si Helge sa kanilang dalawa at sa loob ng maraming taon ay inabala nito ang kanyang sarili sa trabaho bilang isang driving instructor at wala sa kanyang isip ang muling pag-aasawa. Kaya naman laking gulat ni na Emily at Regina nang isang araw ay bigla na lamang sinabi ng kanilang ama na may nakilala siyang babae sa internet. Isang 20 gulang na dalaga na si Ruby Rosa Verano mula sa Pilipinas, isang bansa sa Asia na napakalayo sa Norway. Nagbigay si Helge ng ilang detalye tungkol kay Ruby Rosa sa kanyang mga anak upang kahit paano ay magkaroon sila ng kahit kaunting impormasyon tungkol sa bago niyang kasintahan. Noong una ay tila hindi sila kumbinsido na seryoso si Ruby Rosa sa kanilang ama. Subalit nagbago ang lahat nang lumapag si Ruby Rosa sa Norway taong 2007 at kanila itong nakilala ng personal. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal si Helge at Ruby Rosa sa Norway, bagay na hindi naman tinutulan ng kanyang mga anak. Mula noon ay pinili na lamang ni Ruby Rosa na tawagin na lamang siya sa pangalang Ruby. Hindi naman nagtagal ay natanggap ng magkapatid ang bago nilang madrasta at siya'y kinilala nila bilang ikalawang magulang. Nakita naman nila ang pagmamahal nito at pag-aalaga sa kanilang ama, kaya napanatag na rin ang kanilang kalooban. Sa madaling salita ay naging maayos ang relasyon ni Ruby sa mga anak ni Helge. Madalas silang kumain ng sabay-sabay at namamasyal na parang isang pamilya. Subalit natanggap man ng magkapatid ang kanilang madrasta, hindi ito naging madali para sa ibang mga tao. Naroon ang panghuhusga kung ano nga ba talaga ang dahilan ng pagpapakasal ni Ruby kay Helge. Ito'y dahil na rin sa laki ng agwat ng kanilang edad. Hindi sila makapaniwala na pagmamahala ng dahilan ng kanilang pagsasama, kundi isang paraan ni Ruby upang takasan ang kahirapan sa Pilipinas. Ngunit upang patunayan na hindi pera lang ang dahilan kung bakit sila nagpakasal,
Minabuti ni Ruby na magtrabaho sa Norway bilang waitress. Pagdating niya doon upang kumita ng sarili niyang pera na siya niyang ipinapadala sa Pilipinas. Pero nang maglaon ay pinili na lamang niyang tumigil upang tulungan si Helge sa negosyo nitong driving school. Sa loob ng maraming taon ay naging maayos naman ang pagsasama ni na Helge at Ruby. Maging ang maginhawang buhay ay nakamit na ni Ruby, malayo sa nakagisnang kahirapan sa Pilipinas. Subalit ang lahat ay magbabago dahil sa hindi inaasahang pangyayari noong June 25, 2014, kung saan isang tawag ang natanggap ng mga pulis mula kay Ruby tungkol sa kanyang asawang si Helge na ayon sa kanya ay hindi na humihinga. Ayon sa report, tumawag si Ruby sa 113, ang emergency hotline ng Norway. Madaling araw ng June 25, 2014. Sinabi niya sa operator na nakatanggap ng kanyang tawag na nadatnan niya si Helge sa loob ng kanilang silid na wala ng malay at hindi na ito humihinga. Sinabihan siya ng operator na mag-perform ng CPR habang naghihintay ng ambulansya. Subalit wala nang nagawa si Ruby para isalba ang buhay ng kanyang asawa. Inabot pa ng 30 minuto bago nakarating ang ambulansya sa bahay nila Ruby dahil may kalibliban ang kanilang lugar. Subalit maging ang mga paramedics ay wala na ring nagawa upang isalba ang buhay ni Helge. Tansya ng mga paramedics na nasa 2 oras na itong patay. Dinala naman ng mga pulis ang kanyang bangkay upang magsagawa ng autopsy. Bagamat hindi naman imposible na dumanas ito ng stroke o atake sa puso dahil sa laki nito, habang naghihintay sila ng resulta ng autopsy, tinulungan ng magkapatid na Ruby na isaayos ang burol at libing ni Helge. Sa libing, kitang-kita ang pagluluksa ni Ruby. Halos himatayin ito at nanglulumuhod pa sa kabaong ni Helge. Mga emosyon na nasaksihan hindi lamang ng pamilya ni Helge, kundi pati ng kanyang mga eskwela at mga kaibigan. Mag-isang nanirahan si Ruby sa bahay nila ni Helge. Nag-uumapaw ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ni Helge, kaya nagdesisyon siyang ibenta na lamang ang bahay. Pero bago niya ito ibenta, ipinaayos muna niya ang bahay. Pati ang kwarto ni Helge ay ipinabago rin ni Ruby at ang mga ito ay alam naman ng mga anak at dating asawa ni Helge na si Linda. Pagkatapos ng ilang buwan ay natapos na rin sa wakas ang renovation ng bahay at noon ay handa na si Ruby na ibenta ito. Bilang pasasalamat sa mag-ina, inimbita niya ang mga ito para sa isang dinner sa bagong renovate na bahay. Doon nila nakita ang malaking improvement sa bahay mula kusina, sala at mga silid nito. Pero bukod sa napansin ng magkapatid sa bahay, isang bagay ang naging mas kapansin-pansin sa kanilang madrasta. Tila ba masyado itong masaya para sa isang babaeng nangungulila sa asawa. Kasabay nito ay lumabas na ang resulta ng autopsy ni Helge. Ayon sa mga investigador, hindi atake sa puso ang ikinamatay nito. Sa halip, 64% ng carbon monoxide ang nakita ng mga doktor sa katawan nito. Bukod dito ay nakitaan din ng gamot na pampatulog ang kanyang dugo. Sa madaling salita, nilason at hindi natural ang dahilan ng kanyang kamatayan. Agad sinimulan ang mas malalim na investigasyon sa kaso at syempre pa, ang unang tinanong ng mga pulis ay ang misis ng biktima na si Ruby. Pero tulad ng inaasahan, maaaring itinanggi ni Ruby ang akusasyon laban sa kanya at ng mga oras na iyon, wala pang sapat na ebidensya ang mga pulis laban kay Ruby kaya pinakawalan din nila ito. Lagi namang nagpa-follow up ang magkapatid sa kaso ng kanilang ama at nakiusap na huwag hayaang makaalis ng bansa si Ruby hanggang hindi napapatunayan na wala itong kasalanan. Swerte naman na isang araw nakatanggap ng email ang mga pulis na nagsasabing si Ruby nga ang pumatay kay Helge. Kaya sa ikalawang pagkakataon, muling inimbitahan si Ruby sa presinto para sa mas malalim na investigasyon. Ginamit nila ang mga tanong noong una nilang investigasyon kay Ruby. Subalit napansin ng mga pulis na paiba-iba na ang ganun pa man ay hindi ito sapat na ebidensya upang arestuhin si Ruby. Ang mga kasinungalingan sa kanyang mga sagot ang ginawang grounds ng mga pulis para makakuha ng search warrant. Pagkakuha ng search warrant ay agad na tinungo ng mga pulis ang bahay ni Ruby.
Kinuha nila ang lahat ng mga bagay na maaaring pagkunan nila ng ebidensya, katulad ng kanyang laptop, para ipacheck ito sa mga eksperto. Habang naghihintay muli ng resulta, laking dismaya ng magkapatid dahil nakaalis na ng Norway si Ruby pabalik ng Pilipinas para magbakasyon. Sa pagkakataong ito ay walang sinayang na sandali si Ruby habang nasa Pilipinas. Kaliwat kanan ang pamimigay ng regalo sa pamilya at mga kamag-anak. Samantala, sa Norway patuloy sa kanilang investigasyon ang mga pulis at isang pangyayari ang nagbigay daan upang mapalakas ang kaso laban kay Ruby. Nag-volunteer si Linda, ang dating asawa ni Helge, na maglinis ng bahay nila Ruby bago pa man ito maibenta. Doon niya napansin ang isang disposable barbecue grill. Wala naman sanang kakaiba sa grill na ito, subalit napansin niyang ang isang peraso nito ay nakapagtatakang napakalinis at tila hindi nagamit. Doon na siya nagtaka, kaya agad siyang tumawag sa mga investigador ng kaso ng dating asawa. Kasabay ng tawag ni Linda ay lumabas din ang resulta ng pagsusuri sa personal computer ni Ruby. At sa pagkakataong ito ay nakasisiguro na ang mga pulis na si Ruby ang pumatay sa sarili niyang asawa. Nanahimik ang mga pulis sa kanilang investigasyon dahil ayaw nilang makarating kay Ruby ang balita at hindi na ito bumalik pa ng Norway. February 15, 2015, nang magdesisyon si Ruby na bumalik ng Norway. Wala siyang kamalay-malay na noon ay nakakasana ang pag-aresto sa kanya para sa kasong pagpatay kay Helge. Ginusto niyang bumalik sa Norway para tapusin ang transaksyon sa pagbebenta ng bahay nito. Wala siyang kamalay-malay sa mga susunod na pangyayari. Paglapag ng eroplano ay sinalubong na ito ng mga pulis at saka siya inaresto at dinala sa bilangguan at doon ay sinampahan siya ng kasong premeditated murder. Sa paglilitis sa kaso, pinagmukhang biktima ng kanyang abogado si Ruby. Mabait nga raw si Helge, subalit mapanakit ito. Mga bagay na tanging si Ruby lang ang nakakakita. Inilahad naman ng prosekusyon ang lahat ng mga ebidensyang nagtuturo na si Ruby talaga ang pumatay kay Helge. Pero bakit nga ba gugustuhin ni Ruby na mamatay si Helge? Dito ay nakalkal ng mga investigador ang mabigat na dahilan kung bakit nagawa ni Ruby ang krimen. Noon kasing araw na maganap ang krimen, nalaman ni Helge ang relasyon ni Ruby sa isang Pilipino. Hindi na makasagot ng maayos si Ruby nang ungkatin ito ng prosekusyon, kaya sa huli ay tinanggap na lamang niya ang plea deal ng prosekusyon kapalit ng mas mababang sentensya. Inamin niya na siya nga ang pumatay kay Helge dahil galit siya dito dahil lagi siya nitong sinasaktan. Sa mga computer searches ni Ruby sa kanyang laptop, hindi lang iisang beses niyang sinearch kung paano patayin ang isang tao sa pamamagitan ng lason. Ito raw ang naisip niyang paraan para patayin si Helge. Pinainom niya ito ng inuming may pampatulog. Sa kanya sinindihan ang isang peraso ng barbecue grill na lumikha ng usok na may carbon monoxide na direkta niyang isinuot sa bintana ng kanilang silid. Ito ang nasinghot ni Helge habang siya ay mahimbing na natutulog. Sigurado din si Ruby na patay na si Helge bago siya tumawag sa 113. Sinintensyahan si Ruby ng habang buhay na pagkabilanggo at pinagbabayad ng 200,000 Norwegian kroner sa magkapatid na Emily at Regina. Bagamat umapala ay nanindigan ng hukom sa naunang hatol. Napagalaman din na noong patayin ni Ruby si Helge ay buntis pala ito at isinilang niya ang kanilang anak na pinangalanan niyang Leonel na kamukhang kamukha ni Helge. Ipinapalagay na napunta sa ampunan ng anak ni Ruby pagkatapos nitong makulong.